Nabilang nyo na ba kung gaano karami yung mga funeral service na ginawa natin bilang isang church? Sobrang dami na. Unang-unang naalala ko, nung hindi pa tayo church noon, sa mother ni Brother PJ. At sunod-sunod na, pagkatapos noon, no? Ang dami nating mga funeral services na ginawa sa mga tatay ni Arvin, tatay ni Yeng, mother ni Deacon Noiki, ang pinakamamahal natin na si AG, sa tatay ni Pam, tito ni JM, mother ni Deacon Noiki, lola ko, hindi ko na maalala iba, no? Pero sa mga ganong mga pagkakataon, isa yon sa pinakamahirap na pangangaral. Pinakamahirap na pangangaral ay yung mangaral tungkol sa kamatayan at sa gitna ng kamatayan. At itong talata na meron tayo ngayon sa Jonah chapter 2 verse 5 to 10. Ito mismo yung text na ipinapangaral dahil napakayaman niya sa katotohanan tungkol sa kamatayan. Tinuturo ng Jonah chapter 2 verse 5 hanggang 10 na ang kamatayan ay dapat magdala sa atin sa Diyos. Yung katotohanan ng kamatayan, yung reality ng kamatayan ay dapat magdala sa atin sa Diyos, na even ito ay napakasama, napakasakit, napakalungkot na pangyayari, even if it is death, kung ito ay magdadala sa atin sa Diyos, then God meant it for good. Nilalayo nito ng Diyos para sa kabutihan. Kaya basahin natin ang talata natin, Jonah chapter 2, verses 5 hanggang 10, as we continue our sermon on the book of Jonah. Sige po, tumayo tayo, babasahin natin Jonah chapter 2, verses 5 hanggang 10. This is the word of the Lord. Verse 5. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet, you brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with a voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So as we continue sa Book of Jonah, magbibigay lang tayo ng maikling review. Sino si Jonah? Anong nangyari sa kanya? Especially sa chapter 1 ng Book of Jonah. And then we will draw out ano yung matututunan nating mensahe dito sa talata natin. So si Jonah ay isang Hudyo na propeta. Siya ay anak ni Amittai, sinabi sa chapter 1. Inutusan ng Panginoon si Jonah na mangaral ng pagsisisi sa bayan ng Nineveh. At yung bayan ng Nineveh ay isang napakasama na lugar, napakasama na imperyo, isa itong kaaway ng Israel. Pwede silang maging dahilan kung bakit bumagsak ang Israel. Ito ay isang malaking kaaway. At inutusan ng Panginoon na mangaral si Jonah ng pagsisisi doon. Pero ayaw ni Jonah na mangaral ng pagsisisi doon dahil ayaw niyang maligtas sila. Gusto ni Jonah na mawasak yung Nineveh dahil kaaway sila. Yung nasa puso ni Jonah ay paghihiganti, hindi kaligtasan. Ang gusto ni Jonah para sa kanila is that they deserve condemnation. Sa isip ni Jonah, they do not deserve salvation.
Hindi sila dapat kaawaan ni Yahweh. Pero alam ni Jonah na maawain si Yahweh. Alam ni Jonah na kinakaawaan ni Yahweh yung mga hindi karapat-dapat. Pero siya, ayaw niya. Ayaw niya na mangaral doon. Kaya naman ang ginawa ni Jonah, tumakbo siya mula sa presensya ng Panginoon. Tumakbo siya sa kabaliktarang lugar kung saan pinapapunta siya ng Panginoon. Pag sinabi nating tumakbo si Jonah palayo sa Panginoon, ito isang attempt. Hindi ito totoo. Dahil walang makakataka sa Panginoon. Kahit na pumunta na siya sa barko, papunta siya sa Tarshish, nakatakas ba siya sa Diyos? No. Hanggang sa barko, nandun yung Panginoon. Hanggang sa dagat, nandoon yung Panginoon. At habang nasa barko, itong si Jonah, nagpadala yung Panginoon ng malaking hangin at bagyo. God sent a great wind. At yung mga paganong mandaragat, yung mga sailors, nadiskubre nila kung ano yung ginawa na kasalanan ni Jonah. Kaya kahit ayaw nila, kahit ayaw ng mga mandaragat na yon, ng mga tripulante, tinapon nila si Jonah mula dun sa barko. Dahil yun lang ang natatanging paraan para kumalma yung dagat. At nung tinapon na nila si Jonah sa tubig, habang papalubog si Jonah, when he was sinking, nagpadala ang Diyos ng malaking isda para kainin siya. At nung kinain na siya ng malaking isda, siya ay nasa tiyan ng malaking isda, doon na nalangin si Jonah. This is a man who was once running away from the presence of God, and he is now seeking the presence of God. Tinatakbuhan niya ang presensya ng Panginoon at ngayong siya ay nasa loob na ng tiyan ng malaking isda, siya ay wala nang matatakasan, wala nang matatakbuhan, hindi na siya makakaalis. Doon siya nanalangin at lumapit sa Panginoon. At ito yung key verse natin, yung verse 7 sa ating text. Sinabi ng verse 7, "When my life was fainting away, I remembered the Lord." Kung merong isang key verse sa text natin, ito yon. Sinabi ni Jonah, nung papaupos na yung buhay ko, yung papaharap na ako sa kamatayan, unti-unti nang nawawala yung buhay ko, doon ko naalala yung Diyos. Ito yung Diyos na tinatakasan niya. Pero yun yung Diyos na naalala niya ngayon. Dahil papalapit na yung sarili niyang kamatayan. You see, the closer we are to death, the more vivid our vision of God becomes. Habang papalapit tayo ng papalapit sa kamatayan, palinaw ng palinaw yung pagkakita natin sa Diyos. There is something about the truth of death that sobers us. Katulad ni Jonah, akala ng mga tao na pwede nilang takasan ng Diyos, gawin nila kung anong gusto sa buhay nila, magdesisyon sila laban sa mga kalooban ng Diyos, pero pagpapalapit na yung kamatayan, nandyan na yung kamatayan, nakaharap na sa kanilang mga muka, yung ibang mga ginagawa nila, their other goals, which was once important, now becomes lesser. Yung krisis na ito ang nag-aalis ng mga pinagkakaabalahan. Yung krisis na ito ang nag-aalis ng mga distractions. Yung krisis na paparating na yung kamatayan, ikaw mismo, hindi ibang tao. Ito yung nagdudulot sa atin ng klaridad, kaliwanagan. Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong makamtan, pero sa harap ng pader na kamatayan, maging ang lahat ng iyon ay nabubura. With this very urgent matter, in facing death, I will face God. Harap ako sa Diyos. Ano yung naalala ni Jonah tungkol sa Diyos habang papalapit siya sa kamatayan? Ano yung naalala ni Jonah habang papalapit siya sa kamatayan? What things about God? Una, naalala niya ang Diyos mismo.
At pangalawa, naalala niya kung ano yung ginagawa ng Diyos. Ang una niyang naalala, God Himself. Ang pangalawa niyang naalala, ano ba yung mga works of God? Ano yung mga ginagawa ng Panginoon? Natauhan si Jonah nung nandun na siya sa karagatan. Natauhan si Jonah nung nandun na siya sa tiyan ng malaking isda. At sa kanyang takot, pangamba, sa kanyang kalituhan, doon niya naalala yung Diyos. Verse 7. When my life was fainting away, I remember God. And remember, kailangan nating alalahanin kung sino si Jonah, ano yung ginawa niya prior to this, at bakit siya nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Yung Diyos na naalala niya ay yung Diyos na tinatakbuhan niya. Yung Diyos na naalala niya sa bingit ng kamatayan ay yung Diyos na tinatakbuhan niya. In-eliminate ni Jonah kung sino yung Diyos na yon. Sino yung Diyos na naalala niya? Sabi niya sa verse 8, hindi yung mga idols. Sabi sa verse 8, those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. No? Sinabi niya, meron siyang Diyos na alala, at yung Diyos na yun, of course, si Yahweh. Si Yahweh ay hindi idolo. Si Yahweh ay hindi mga false gods. Alalahanin natin, ang lahat ng idolo ay hindi totoo, hindi sila nag-e-exist, hindi sila ang haharapin natin pagkatapos ng kamatayan. Lahat ng idols, hindi yan yung haharapin, hindi yan makakatulong sa kamatayan, hindi sila yung haharapin natin pagkatapos ng kamatayan. At yun yung malinaw sa isipan ni Jonah. Ang naalala ko ay yung tunay na Diyos, hindi mga idolo. Yahweh is not a mere idol. And in death, sa kamatayan, kaya niya naalala ang Diyos sa kamatayan dahil pagkatapos ng kamatayan, yung tunay na Diyos ang haharapin. Hindi mga idolo. Hindi mga false gods. Dahil hindi sila totoo. No? Walang tulong sa kanila. Kaya sobering ang kamatayan, yung usapin ng kamatayan, dahil haharap tayo sa tunay. Ang haharapin natin ay yung nag-iisa. Ang haharapin natin ay yung Diyos kung kanino tayo nagkasala. Death reminds a person that the God he will soon face is the God whom he has offended. Kaya itong yung sitwasyon ni Jonah na nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda, hindi lang ito kulungan, ito ay silid-aralan. Tinuturuan siya ng Diyos. May tinuturo yung Diyos kay Jonah sa loob ng tiyan ng malaking isda. Tila sinasabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, hindi ka makakataka sa akin, and I will hold you answerable to how you respond to my call. Tila ito sinasabi ng Diyos kay Jonah. Hindi ka makakataka sa akin, and I will hold you answerable kung paano ka tumugon sa aking salita. At ganun din tayo. Pwede tayo tumakbo mula sa Diyos, tumingin palayo sa Diyos, huwag pansinin yung Diyos, mamuhay na parang walang Diyos. Pero ito yung katotohanan, ito yung tinuturo sa atin ng Diyos, tayo ay mananagot sa Kanya. We are accountable. We will answer to Him. At ang isa sa paraan ng Diyos para turuan tayo na tayo ay answerable sa Kanya, maraming paraan. Scriptures, primarily, ang ating conscience, no? Pero ang isa sa mga paraan na ginagamit ng Panginoon ay yung paglapit natin sa kamatayan. Pagkakita natin sa kamatayan. Kapag naisip na natin na papalapit na tayo sa kamatayan, maaalala natin na meron tayong Diyos at manlilikha. Ang tunay na Diyos, hindi idolo, as death draws near. Hebrews chapter 9 verse 27, just as it is appointed unto man once to die, and after this comes judgment. Nilagay ng Diyos sa mga puso natin yung diwa ng responsibilidad, diwa ng pananagutan. Alam natin yun. Kaya nakakatakot ang kamatayan. Sinasabi ng iba, nakakatakot yung kamatayan dahil hindi mo alam kung ano mangyayari pagkatapos nun. And I would disagree.
I would disagree. Hindi nakakatakot ang kamatayan dahil hindi natin alam kung anong pagkatapos nun. Nakakatakot ang kamatayan dahil alam natin kung anong pagkatapos nun. Alam natin, pananagutan natin ang ating buhay sa Diyos na nagbigay ng buhay. It's not true. Hindi totoo na hindi natin alam. Ang totoo ay alam natin. We will be held accountable sa mga bagay na iniisip natin, nakatakas na ako mula sa buhay na to. Akala natin, okay na ako. But then comes death. But then comes the realization, I will answer to God every single thing that I have done with my life. Nung second year high school ako, alam nyo to, sa mga nakaabot ng conversion testimony ko. Second year high school ako, nag-shoplift ako sa isang mall. At nung nag-shoplift ako sa mall, nahuli ako ng mga civilian na guards. Kabadong-kabado ako. Dinala nila ako dun sa opisina nila. Tagaktak yung pawis ko, kabadong-kabado ako. At habang papalapit ako ng papalapit dun sa opisina nila, nagiging totoo sa akin. Mananagot ako sa ginawa ko. Hindi pwedeng wala lang. Brethren, katulad nun, we cannot offend God and not face the consequences. Hindi pwede na yung Diyos na hindi natin pinansin, yung Diyos na hindi natin sinunod, yung Diyos na hindi tayo nagpasakop, that very God is the God we will face after death. Papalapit tayo, the nearer and closer we are at death, papalapit din tayo ng papalapit sa realidad na tayo ay answerable sa Kanya, and it gets more vivid. No? Again, the closer we are to death, the more vivid our vision of God becomes. Kaya, hayaan natin na yung realidad ng kamatayan ay magpaalala sa atin na hindi tayo makakatakas sa Diyos na ating nagawa ng mali. Hayaan natin na yung realidad na one day ako'y mamamatay at papalapit iyon ng papalapit, magdulot sa atin ng klaridad, ng kaliwanagan, na yung haharapin kong Diyos ay Diyos na napagkasalaan ko. Let that remind you. Si Jonah ay dapat mag-preach ng repentance sa Nineveh. And here, he too must repent. Dahil hindi lang ang Ninevites ang nag-offend sa Diyos. Pati si Jonah, inoffend niya ang Diyos. At kailan niya natutunan? Sa kanyang near-death experience. Doon niya natutunan. Ito dapat yung magbukas sa ating mga isipan. Sa mga panahong iniisip natin, nabubuhay tayo sa araw-araw na ang pananaw natin, wala akong ginawang mali sa Diyos. At isang katotohanan ay hindi lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magnilay bago mamatay. Not everyone. No? Hindi lahat may opportunity na mag-meditate, mag-contemplate bago sila mamatay. No? Hindi lahat ay merong deathbed conversion. Maraming mga nagsasabi, hindi, saka na pag mamamatay na ako, doon ako magsisisi. Kapag mamamatay na ako, doon ako mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang ginagawa nilang objection ay yung magnanakaw sa tabi ni Jesus sa krus. Sinasabi nila, kita mo? Yun nga, naligtas eh. So, pwedeng ngayon, wag muna ako mag-repent. Pwedeng ngayon, wag muna ako manampalataya kay Jesus. Doon na, pag malapit na ako mamatay. Brothers, ito yung sinabi ni J.C. Ryle. Sabi ni J.C. Ryle, tungkol sa thief on the cross, sabi niya, there is one that none may despair, but only one that none may presume. Merong isa
na mayroong deathbed conversion para hindi tayo mawala ng pag-asa. Pwedeng mangyari yon. Pero isa lang para hindi tayo mag-assume na pwedeng mangyari sa atin yon. Therefore, take the opportunity of the reality of mortality everywhere. Araw-araw, nababalitaan natin may namamatay. Kagabi lang, may isang rider na naman, patay sa truck. No? Samot-sari na mga kamatayan pumapalibot sa atin. Hindi ba yan mensahe ng Diyos sa iyo? Hindi ba yan probidensya ng Diyos na makita natin, malaman natin, mabalitaan natin para mensahe sa atin na balang araw, ako rin yon, at haharap ako sa aking manlilikha. Take it as God's call for you to grapple with the truth that you will answer to Him. Kilalanin mo yon. At kung hindi ka pa mananampalataya, magsisi ka at manampalataya para sa kaligtasan ngayon din. Hindi mamaya, hindi sa susunod, kung hindi ngayon din. Dahil hindi mo sigurado ang mamaya. Hindi mo sigurado ang bukas. Baka pagmulat mo, nasa impyerno ka na. Ngayon ang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Diyos para maligtas. Psalm 32 verse 6, seek the Lord while He may be found. Habang pwede mo pa siyang mahanap. Isaiah 55 verse 6, call upon Him while He is near. Tumawag ka sa Kanya habang malapit pa siya. Dahil pwedeng hindi na. Ang kamatayan ang magpepuwersa sa atin na harapin yung Diyos. Pero salamat din sa Diyos dahil yung biyaya niya ay nag-iimbita sa atin papalapit sa Kanya. At yan mismo yung point ng verse 9. Yan mismo yung point ng verse 9. Hindi lang tayo haharap sa Diyos kung kanino tayo mananagot, haharap tayo sa Diyos na nagliligtas. Diyos ng kaligtasan. Ito yung climax ng prayer ni Jonah. Ang climax ng prayer ni Jonah ay yung verse 9. Bago siya iluwa ng isda. Bago siya iluwa ng isda, ito yung final prayer niya. Sinabi sa verse 9, but with a voice of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed I will pay. This is the last. Salvation belongs to the Lord. Sipin niyo yun? Isa itong propeta na lumapastangan, nagrebelde, tumakbo papalayo sa Diyos. Pero nung sabi niya, ang kaligtasan ay nasa Panginoon. May kaligtasan mula sa Diyos na mismong inoffend niya. Yung Diyos na ginawa ng kasalanan, yun yung Diyos na nagliligtas. It's the same, hindi magkaiba. Hindi Diyos na naghahatol, tapos may ibang Diyos na nagliligtas. Wrong. Alam nyo, heresy yan, no? May mga naniniwala sa heresy na yon na yung Diyos daw ng Old Testament ay magagalitin, hustisya, banal, tapos yung Diyos daw ng New Testament, si Jesus, siya daw ay maawain at mapagmahal. No. Ang Diyos ng Biblia ay iisang Diyos. Diyos na banal, matuwid, walang dungis, walang sala, at yun din mismo ang Diyos na nagliligtas. There's only one God. Iisang Diyos na puspos ng kabanalan at awa at biyaya. Yung Diyos na nagawa niya ng mali, yung Diyos na galit sa kasalanan, yun yung Diyos na tinawag niya para sa kaligtasan. Salvation belongs to the Lord. Now, ibig sabihin nito, kapag tayo haharap sa kamatayan, there is comfort. Hindi lamang dread, hindi lamang takot, hindi lamang pagkabalisa. Naharap, dami kong kasalanan, harap ako sa Diyos ng bitbit itong lahat ng kasalanan na to, mabuting balita, siya'y Diyos ng kaligtasan. Siya'y Diyos ng katubusan. Comfort in the face of death comes from knowing that the God whom we have offended is the God who saves. Alam nyo, itong verse 10, katulad ng verse 17 ng chapter 1, pareho kasi yung verse 10 ng 2 at verse
17 ng chapter 1. Pareho yang nagbanggit tungkol sa kay Jonah, nilunok ng isda, at si Jonah ay niluwa ng isda. No? Sa Matthew chapter 12 verse 40, ininterpreto ni Jesus. Binasa ni Jesus yung Book of Jonah, may Bible si Jesus, si Jesus ay may Old Testament, at nung binasa ni Jesus yung Old Testament, at yung nabasa niya yung verse 17 ng chapter 1, at binasa niya yung verse 10 ng chapter 2, by the way, wala pang verses dati ha. So, later na yung mga verses na yan. Yung Bible dati, tuloy-tuloy, isang buong book. Wala ito, hindi ito hinahati ng chapter at verse. Later na sa history, nagkaroon ng chapter at verse. Okay? So dati, binasa to ng Panginoong Jesus, at sabi ng Panginoong Jesus, ako to. This is about me. Ito yung sabi ni Jesus sa Matthew 12:40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ininterpret ni Jesus ang Book of Jonah Christologically. Salvation. Binasa niya to at sinabi niya, ito yung mangyayari sa akin. Kung papaanong si Jonah ay napunta sa tiyan ng isda dahil sa kanyang kasalanan. Si Jesus ay napunta sa tiyan ng lupa kahit na wala siyang kasalanan. Kung paanong si Jonah ay nilulon ng malang isda para mabuhay yung ibang mga tripulante. Si Jesus ay inilibing at nilamon ng lupa para ang ibang mga makasalanan ay mabuhay magpakailanman. You see, this is a comforting truth. Very comforting truth na ang Book of Jonah ay tungkol kay Christ. Bakit? Bakit siya comforting? Kasi ibig sabihin nito, pag namatay ako, yung Diyos na haharapin ko, kung kanino ako accountable, ay siya ring Diyos na humarap na sa kamatayan para sa akin. Yung Diyos na haharapin ko ay yung aking tagapagligtas. Pagkatapos ng kamatayan, ang haharapin kong Diyos ay ang aking tagapagligtas. Siyang namatay mismo at nabuhay na muli. Siya mismong nakaranas ng kamatayan. Siya mismong nilunok ng lupa. Siya mismong nabuhay na muli para sa aking kaligtasan. You see, namatay si Jesus nang walang kasalanan para tayo ay mamatay ng may kapatawaran. Nahaharap ako sa Diyos. Totoo, alam ko yung mga kasalanan ko, pero yung mga kasalanan yun ay binura na. Yung mga kasalanan yun ay nilinis na. Yung mga kasalanan yun ay pinagbayaran na nung nilunok ng lupa ang Panginoong Jesus. Therefore, I will face God. And that God is my Savior. Kaya ang mga mananampalataya, kapag sila ay pumanaw na, ang kakaharapin nila pagkatapos ng kamatayan ay hindi estrangherong Diyos. Yung kakaharapin nila pagkatapos ng kamatayan ay ang kanilang tagapagligtas. Their very own Savior. He is the God who already met death for us. He is our Savior. Therefore, mga kapatid, mula ngayon, hopefully, bago pa tong preaching na to, pero mula ngayon, since narinig mo na to, mabuhay ka at harapin mo ang sarili mong kamatayan ng may mapagpasalamat na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. From now on, live and face your own death with thankful faith in Jesus Christ. You see, walang maghahanda sa iyo sa kamatayan kung hindi ang ebanghelyo. Walang kahit anong mensahe sa mundo. Walang kahit anong paghahanda. Walang kahit anong katotohanan. Yung maghahanda sa iyo papalapit sa kamatayan ng tama. Kung hindi yung mabuting balita ng
pagbaba sa lupa, pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo. This is the purpose of the gospel. Ang purpose ng gospel ay para harapin mo ang sarili mong kamatayan, hindi nang may takot kung hindi nang may pananampalataya. So you can face your own death with faith. Dahil sa kamatayan, binubuksan nito yung mga isipan natin na tayo ay makasalanan. Na yung katotohanan na harapin natin na Diyos ay yung Diyos na offend natin. Pero, yung Diyos na na-offend natin ay yung Diyos na ating kaligtasan. That's why we can face our death with faith. You see, yung Panginoong Jesus ay nabayubay sa krus at namatay ng walang kasalanan para kapag ikaw na yung mamamatay ka ng may pag-asa. Naharap ka sa kamatayan ng hindi nagdududa, kung hindi naniniwala, umaasa, minamahal, pinapapurihan yung Diyos na bumura ng iyong mga kasalanan. So you can say, verse 9, on your deathbed, na masasabi mo yung verse 9, salvation belongs to the Lord. Na-meet namin ng Pastor's Conference, si Pastor George Gumapas. Ang tawag sa kanya, the funeral pastor. Kasi kada buwan na lang, merong nililibing sa church nila. Kasi binubuo yung church nila mga matatanda na. Kamakailan lang, meron silang funeral service. Sa pinakamatandang member nila, 100 plus. Sunod-sunod, dami. Palagi, no? You see, that will happen to us. We will lead your funeral service. Or, pwedeng other way around. Kamakailan lang, nabalitaan natin yung pagpanaw ni Pastor Fidel ng Lumban Reformed Baptist Church. Pwede naman na kayo ang maglamay sa akin. Pwedeng baliktad. We don't know, mga brothers. Yung pwedeng ako ang maglamay sa inyo o kayo ang maglamay sa atin, sa akin. Some of us will bury our pastors. Some of you, kayo ay maglilibing sa iyong mga asawa, sa iyong asawang babae o asawang lalaki. Ikaw mismo maglilibing sa iyong anak. Ikaw mismo maglilibing sa iyong kapatid. Ikaw mismo maglilibing sa iyong kaibigan, sa ating mga kasama sa iglesia. Isa yang katotohanan. Kahit nakakagulat, ito ay katotohanan. Ito'y totoo. Kung hindi pa darating yung Panginoon. If the Lord Jesus will not yet come, this will happen. Kaya ang tanong ay hindi, mamamatay ba tayo? Ang tanong ay, paano natin haharapin yung kamatayan? Paano tayo haharap mismo dito sa pader ng kamatayan? At yung mensahe ng Jonah, yung mensahe ng Ebanghelyo ay hinahanda ka at hinahanda ako na harapin ito ng merong pananampalataya na nagdudulot sa atin ng tunay na paghahanda. Walang ibang maghahanda sa atin kung hindi Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nung pinasa namin sa family worship namin, yung Hebrews chapter 9, tinanong ko si Light. 3 years old. Do you want to die believing in Jesus or do you want to die not believing in Jesus? Siyempre, bata, sabihin niya, I want to die believing in Jesus. At pinanalangin namin na magkatotoo yun. At yan din yung panalangin ko, mga kapatid, sa atin, dito sa ating kalipunan bilang isang iglesia. Ito yung panalangin ko na kapag inilibing ka na namin, ikaw ay mamamatay ng pinangahawakan yung katotohanan na si Hesukristo ay tagapagligtas mo. Na siya ang iyong tagapagligtas
na siya ang iyong pag-asa. Tagapagbayad ng kasalanan, Panginoon ng iyong buhay. That's our hope. Para sa bawat isa sa atin. Maging ikaw, bisita, attendee, hindi ka pa member ng church na to, gusto rin namin yan para sa iyo. Gusto namin para sa iyo na kapag nandun ka na sa banig ng kamatayan, ay malaman namin na ang bukang bibig mo, ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Hindi kung ano-ano. Kaligtasan ay nasa Panginoon. Yan ang pag-asa namin sa inyo. Kaya hinihikayat namin kayo palagi. Manalig kayo kay Jesus. Mabubura lahat nung anong pinagkakabalahan dahil ito yung pinaka-importante sa lahat. At marinig namin na nanalig ka sa Panginoong Jesus, yan ay isang kapanatagan sa amin. You see, yung tiyan ng malaking isda ay nagtuturo sa atin sa tiyan ng lupa, libingan. At yung libingan, nakakaharapin natin, doon tayo ay magkakaroon lamang ng pag-asa kung titignan natin si Jesus na siyang gumapi sa libingan. Dahil hindi lang siya namatay, siya ay bumangong muli. Ito yung sinabi ng Heidelberg Catechism. Question number 1. Sabi dito, what is your only comfort in life and death? Anong kapanatagan mo sa buhay at sa kamatayan? Answer, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Ang kapanatagan natin ay, hindi na sa akin yung buhay ko. Pagmamay-ari na ako ng aking tagapagligtas, sa buhay man o maging hanggang sa kamatayan. Bilang pagtatapos, hayaan yung tapusin ko ito ng regarding kay John Newton. Si John Newton ay isang makasalanan. Siya ay isang slave trader. Nag-aalipin siya ng mga tao. Napakalaking kasalanan. Pero siya inaligtas. At siya sumulat ng Amazing Grace na awit, no? Pero nung 82 years old na siya, umabot siya ng ganong edad. Nung 82 years old na siya, ito yung sinabi niya. Sabi niya, although my memory is fading, I remember two things very clearly. That I am a great sinner and Christ is a great Savior. Tumatanda na siya. Nawawala na yung alaala niya. Marami na siyang makakalimutan. Pero ang dalawang katotohanan na hindi niya malilimutan, napakalinaw pa rin sa isipan niya sa kanyang pagtanda. Ang dami niya nang nakalimutan. Pero itong dalawa, malinaw pa rin. Ano yung dalawang katotohanan na malinaw sa kanya? Na siya ay makasalanan. Unang malinaw. At si Jesus ay magiting na tagapagligtas. Pangalawang malinaw. As our life fades, let the memory of offending God be stronger. And the memory of God's salvation be in its strongest. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Book of Jonah. This is Panginoon, napaka-sobering na to, Panginoon, dahil tungkol to sa kamatayan, hindi ito biro, hindi ito madali, hindi ito magaan. Ito ay mabigat na paksa. Pero salamat sa Diyos dahil sa kabigatan ng realidad ng kamatayan, ginagamit mo to para kami ay maliwanagan. Para kami ay maging sober. Para kami ay matuto sa kung ano ba talaga yung tunay na mahalaga. O Diyos, palagi namin iniisip yung hindi mahalaga. Palagi namin binibigyan ng pansin yung hindi mahalaga. Palagi namin pinagpapaguran yung hindi mahalaga. Palagi namin pinangahawakan yung hindi mahalaga. Pero salamat dahil sa bingit ng kamatayan at katotohanan nito, ginagamit mo ito para alisin ang mga hindi mahalaga.
At maalala ang pinakamahalaga, ikaw. At ikaw yon, O Diyos. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.